Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So, nag-explain ngayon si Badyaw Girl, no? Kasi di umano'y kino-content daw sila. So, ito yung ah pahayag niya, no? Panoorin natin. So ayun, gusto ko lang magsalita about sa mga kumakalat ngayon tungkol sa amin na ginagawa na kami ng content na ang dami nang sinasabi sa amin. So hindi ito na yung last na magsasalita ako about doon. So kung meron man mga nagawa sa inyo yung ibang katutubo, kami na po humingi ng pasensya, kami na rin po, ako na po humingi ng sorry. Pero gusto ko lang po kayo na i-remind na hindi lahat po ng namamalimos is badyaw. Aminado naman po kami na namamalimos kami na pagdaanan naman ng ganung sitwasyon. Pero sana po tigil-tigilan na po natin yung paggagawa ng issue na kaysa ganito, ganyan. Ikaw lang naman gumawa ng issue. Ikaw lang naman kasi, ma'am, yung gumawa ng issue. Kasi kung pinalampas mo naman yon kasi, di ba, totoo naman yung sinabi mo, hindi naman lahat ng namamalimos ay badyaw. However, almost, no, pero hindi rin naman lahat, almost, lahat ng badyaw na nakikita sa daan ay namamalimos. Siyempre, kung ang badyaw ay nandun sa natural na natirahan nyo, yung halimbawa nasa tubig, di ba? Malamang hindi kayo, I don't know, yung mga sa barko, di ba? Ano rin eh. Di ba, min? I mean, ibig ko sabihin, may specific kasing tinutukoy doon na ginagawa nyo talaga, mga badyaw. Hindi ko nga na-gets kung bakit mo nasabi, pero totoo naman yung sinabi mo na hindi naman lahat ng namamalimos ay badyaw. Pero yung mga badyaw kasi, madami talaga namamalimos. Diba? At distinctive kasi ang badyaw pag namamalimos eh, 'di ba? May tambol. Tapos meron kayong lengguwahe na obviously hindi siya pulubi na taga Maynila. 'Di ba? Tapos yung pananamit din at yung 'di ba men? I mean, ewan ko. Hindi ko nakikita yung connect na sabihin mo na hindi naman lahat ng namamalimos ay badyaw. At yung gumagawa ng content si Eloy, so alam niyo yun yung taong, ganun yung taong sinusuportahan nyo, yung nilalait yung kapwa nyo. So kami, wala naman, so I think hindi naman panglalait 'yon. Napanood ko 'yon, nareakan ko nga yung video nun eh. Masakit lang talaga siyang pakinggan talaga. Pero yung lait, wala akong nakitang lait. Siguro medyo hindi lang bagay, masakit talaga yung sinabi niya. Pero lait hindi. Kasi when you say lait, titirahin ka sa titirahin ka ng walang purpose. Yung for example, ano ba yan, ang itim-itim naman nito? Ano ba yan, pango ang ilong? Hindi naman maganda? Yung mga ganon. Pero kung ine-explain yung mga flow doon sa sinabi mo, I think hindi panglalait 'yon. Siguro pwede niyang sabihin ng medyo may pino at medyo maganda. Kasi ang dating kasi bastos yung pagkakasabi niya eh. 'Di ba? Nagigets naman kita doon na ma-hurt ka, pero sa akin hindi yun panglalait. Hindi lang maganda yung pagkakasabi. basta alam naman namin sa sarili namin na wala kaming ginawang kasalanan. Yan na naman yung walang ginawang ine-explain na nga eh. Yun ang dudura pag hindi eh. Ano ba naman to si Badyaw Girl? In-explain na nga dun eh yung mga ginagawa ng mga katribo mo. 'Di ba? Kasi diyan nakakabwisit kasi yung wala namang kamang ginagawang wala naman, ano sabi mo? So, basta alam naman namin sa sarili namin na wala kaming ginawang kasalanan, wala kaming ginawa. Labag nga sa batas yung pamamalimos eh. At ang paglabag sa batas, kasalanan yun. 'Di ba? Now, may makikipagdebate, ba't wala ikang nahuhuli? Wala na akong pakialam kung walang mahuli o hindi. Ang tanong, bawal ba sa batas sa mamalimos? Bawal. O paglabag ba sa batas,
Kasalanan ba yon? Kasalanan. Anong pinagsasabi mo? Hindi pa nami-mention dun yung ano, yung pagdura pag hindi na palimusan. Yung mga naabala. 'Di ba? Buti nga kahit papaano naiintindihan yung iba na ano, 'di ba? Hinayaan na lang. 'Di ba? Yung mga kasamahan mo, hinayaan na lang, hindi na hinuhuli. Pero bawal 'yun kung magdedebate tayo. Kasi mahirap kasing ipaunawa yan eh. Lagi nilang dahilan kung bawal ay ba't walang nanghuhuli. Wala akong pakialam sa nanghuhuli. Parang ganito yan ano. Kailangan ko ba magbigay ng example uli? For example, bawal ano bang bawal na hindi naman hinuhuli? Oh, bawal magtaksil sa asawa mo. Madaming gumagawa niyan, di ba? Minsan, hindi na dinadaan sa legal yan. Minsan, naghihiwalay na lang. Hindi na dinidemanda. Hindi mo kasi mauobliga yung tao na magdemanda eh. Kasi ang pagdedemanda kasi ay choice yon. Di ba? Ang iniisip nyo kasi, kung bawal sa batas, obligadong may magdemanda. Hindi. May choice pa rin yung yung nagkakaso. Meron nga dyan, pumatay. Eh yung nakapatay, ma-impluwensya yung pamilya. Mahirap yung biktima. Hindi na lang nagdemanda. So meaning, hindi kasalanan ang pagpatay kasi wala nagdemanda. Hindi. Choice ang pagdedemanda. Nagigas yun ang ibig ko sabihin kasi yan ang logic ng iba eh. O kung hindi naman, kung bawal sa batas yan, bakit wala kang nagdedemanda? O walang nagkakaso? Alam ko meron nagkaso. Ang problema, dahil kinasuhan siya, parang pinalaya din yung matanda na musician. Matanda na huli. May dala-dala siyang Hanapin ko yun ha. I think sa province yun eh. Pero dahil due to humanitarian reason, pinalaya din siya. Tamo. Matanda. Hinuli. Dahil nadramahan yung ito yun 68 anyos, lumabag sa anti-mendicancy ordinance. Oh. Ibig sabihin, may batas talaga niyan. Ang problema, pinalaya siya kasi inaresto at sinaktan pa. Isang lolo ang inaresto at sinaktan pa umano dahil sa paglabag niya sa ordinansa kontra panlilimos sa Cebu City. Aminado ang 68 taong gulang na lalaki na kapalit ng pagtugtog niya ng harmonika ay pambili sana ng pagkain. Diba? Kaya lang, marami na awa dyan. Pero legal yung pagkaka-aresto dyan. Ang nangyari lang, sinaktan pa kasi siya. Yun naman ang mali. Diba? Ng kanyang batang apo. Pero bigla raw siyang hinuli at binugbog ng mga tauhan ng City Anti-Mendicancy Office. Diba? Merong ganyan umiiral. Kaya huwag niyo sasabihin na pagpatuloy na nga natin to. Awang mali sa inyo. Basta si Lord na bahala po sa inyo. So, Dinamay na si Lord. hindi na para makipagtalo, hindi naman kami. Alam ko naman hindi kami mananalo. Nakikipagtalo ka. Kasi nung narinig mo yung joke tungkol sa inyo, dumipensa ka eh. Di ba? Sa ganyang sitwasyon na kahit ano pang sabihin namin kasi ang nakikita nyo doon is yung pagkakamali namin mga badyaw. Alam ka namang sitahin ka na nakita sa inyo yung tama. 'Di ba? Ikaw din naman may nakita din naman mali doon sa sinita mo. Yung nagjo-joke. 'Di ba? Kung tama ba yung pagjo-joke sa inyo, sisitahin mo ba yun? Malamang hindi.
So, pahabol lang din. So, meron din nag-comment doon na si Liam, habang umuulan daw po, Si Liam. Boss Liam. Teka. habang bumabaha yung mga badyo is nasa condo na nagkakape. So, gusto ko ipakita sa inyo ang kalagayan naming mga katutubo o yung kalagayan ng aking mga Hindi. Kalagayan mo. po na hindi man lang kami nakakatanggap ng kahit anong tulong galing gobyerno, pero hindi kami nagreklamo, hindi kami Be pumunta careful sa pagsasalita ha, na walang natatanggap na tulong galing gobyerno. Bibig mo, mamaya marinig na naman ng iba yan na tatalsik ka na naman uli. Ang pinakamaganda kasi dito, ma'am, tumahimik ka na lang muna. May mga supporters ka naman na nagtatanggol sa iyo eh. harapan ng bahay nyo para humingi ng tulong kahit sa point na binabaha na kami, binabagyo na kami, pero hindi nyo alam yun. Kasi yung alam nyo lang kung ano yung nakikita nyo ng mga badyo na namamalimos, ayun lang yung nakikita nyo. Pero yung hirap na pinagdaanan namin, hindi nyo makikita yun. Kasi ang nakikita nyo is okay kami, namamalimos kami. So eto, gusto ko i-flex sa inyo ang kalagayan po namin. Hindi ganong kadali ang buhay ng mga badyaw. Hindi rin namin Picture. habang naman hindi kami yung mga badyo is nasa condo na nagkakape. So gusto ko ipakita sa inyo ang kalagayan naming mga Ito, saan ito pinatuloy? Parang sa sa barangay to Tapos sasabihin mo hindi kayo tinutulungan ng gobyerno. Basketball court to Saan yan? Baka sa barangay yan. Mapahiya ka na naman na sinabi mo hindi kayo tinutulungan ng gobyerno. 'Di ba? Search nga natin. Kung walang ginagawa ang gobyerno. Ayan DSWD, mga badyaw, 5,000 kada araw kinikita sa pamamalimos. Napapansin kayo. Tapos dito pa DSWD launches birth registration project to help Philippine indigenous people. Sa bagay sa sa birth registration naman ito Nasagip ng mga tauhan ng Office of the City Social Welfare and Services ang mga batang badyaw. Anong hindi kayo tinutulungan? Mga badyaw na namamalimos sa Maynila, tinulungan ng DSWD. Pero kaya lang, ang nagpo-post yung mga media outlet ang nagpo-post niyan, na debunk yung sinasabi mo na hindi kayo tinutulungan. Ang problem kasi dito, ma'am, hindi naman panghabang buhay kasi natutulungan kayo ng pamahalaan. Kailangan tulungan nyo din yung sarili nyo. Katulad ng mga typical na na namamalimos, na able naman, na nakakapagtrabaho naman ng maayos. 'Di ba? So debunk na naman yung sinabi mo. Badyaw girl. Ito mahirap kasi pagka paninindigan na lang yung pride. katutubo o yung kalagayan ng aking mga kapwa na hindi man lang kami nakakatanggap na kahit anong tulong galing Sinungaling? gobyerno, pero hindi kami nagreklamo, hindi kami pumunta sa harapan ng bahay nyo para Abay, talagang hindi kayo magrereklamo dahil kayo nang namamalimos eh. Kaya alam mo, wala ka naaani na simpatsya. Kasi ikaw pa yung mayabang eh. 'Di ba? Kaya hirap din tuloy yung mga tao na makaani ka rin ng simpatsya. humingi ng tulong kahit sa point na binabaha na kami, binabagyo na kami, pero hindi nyo alam yun. Kasi yung alam nyo lang kung ano yung nakikita nyo ng mga badyo na namamalimos, ayun lang yung nakikita nyo. Nakita mo na tinulungan ng gobyerno? Bago mo sabihin na niwala man lang kayong nakuhang tulong? Ikaw
Pero yung hirap na pinagdaanan namin, hindi nyo makikita yun. Kasi, ang nakikita nyo is okay kami, namamalimos kami. So, eto, gusto ko i-flex sa inyo ang kalagayan po namin. Hindi ganong kadali. Yung finlex mo nga na yan, sa barangay covered court yan eh. E di tinulungan din kayo ng gobyerno. Ikaw naman. Ang buhay ng mga badyaw, hindi rin namin gugustuhin na mamalimos mga marigo. So, meron pa nagsalita, kaya ka lang nag-viral kasi ganyan-ganyan. Pero kung hindi ka nag-viral, ganyan-ganyan. Nandun na tayo, siguro, darating, ganun din ang mangyari. Siguro, mamamalimos pa rin. Pero, para, di naman ako... Ganito kasi ang problem, no? Nabiro kayo ng komedyante doon sa mga bagay na totoo naman talagang ginagawa nyo? Or do sa mga bagay na talagang kilala kayo doon? Ngayon, pag ikaw na sinita ngayon do sa mga pinagsasabi mo, puro ka-amin na, ginagawa mo, inaamin mo na lagi. Magsasalita ka ng palaban, sablay din. Papayag na ganun pa rin yung magiging buhay ko, diba? Kasi, laking pasasalamat ko lang din kay Christopher dahil nakilala niya ako, nag-viral ako. Pero syempre guys, hindi rin mangyayari yon kung hindi ko ito sinamahan ng tiyaga, 'di ba, sipag. Kasi nung nag-pandemic, total Sa tingin mo, kahit magtsatsaga ka dong mamalimos, aangat ang buhay mo kung hindi ka na-discover? Ha? Ano yung sinasabi mo dito? mangyayari yon kung hindi ko ito sinamahan ng tiyaga. 'Di ba, sipag. Kasi nung nag-pandemic, totally wala naman talaga eh. Pero syempre dahil sa ginusto kong buhay na gusto ko ganito May pangalan ka na kasi noon. Kaya galing pa rin sa pagbabiral yon kay magtyaga ka o hindi. Kung ang pagtsatsagaan mo ay mamamalimos din, ganun ka pa rin. 'Di ba? Pero let's say hindi ka nag-viral, nagtyaga ka, una na malimos ka, nakaipon ka. Nagtayo ka ng sari-sari store, ibang usapan yun. Talagang ang pagtsatsaga mo nun, talagang magbubunga yon. Pero kung ang tinutukoy mo ang pagtsatsaga, yung sisipag kang mamalimos, ganun ka pa rin talaga habang buhay. Kasi wala kang ibang alam na hanap buhay eh. Kung hindi ka na nag-viral eh. Kung hindi ka na nagkaroon ng celebrity status. Diba? na ako, gusto kong mabago, ginawan ko ng paraan. Hindi lang ako umasa sa pamamalimos. Kasi kung namamalimos pa rin ako guys hanggang ngayon, hindi niyo ako makikita sa gantong buhay. Kaya sana po, tigil-tigilan na po natin na lahat ng mga sinasabi niyo sa amin is walang katotohanan. At yun nga po mga Katotohanan. Pinakita na nga sa'yo eh. Ikaw nga yung mali eh. marigo, kung may mga nagawang mga mali mga katutubo ko, ako na po humingi ng pasensya. Pero sana tignan nyo rin po yung sitwasyon, yung background ng mga katutubo, kung ano talaga nangyari sa buhay nila. Madami pa silang sinasabi, kaya sa patay gutom yung mga badyo, ganito, ganyan. Sige, tatanggapin namin kasi yan ang tingin nyo sa amin. Pero kami alam namin sa sarili namin na hanggat kaya namin, ginagawa namin. So kung nakikita nyo Hanggat kaya mamalimos. kami na mamalimos, ibig sabihin, wala na kaming ibang pagkukuhanan kahit makain, ganyan. So, yung Hindi, yung kapatid mo nga na, na-content ko kahapon, may pang Facebook eh. 'Di ba? Nagtaka nga ako eh. Sabi ko, nakita mo ba yung post ng kapatid mo? Paano makita ng post? So, ibig sabihin, may cellphone to. May may nagsasabi pa na palamunin kayo namin kasi namamalimos niya kayo. So, sige, okay yun. Sige, wala nang problema. Pero, sana wag dumating yung time na maranasan nyo na sa diba? Yan ang pang guilt trip eh. Wag dumating yung time na maranasan nyo na, come on. Siyempre, magigilty na ako niya. Sinabi, wag darating yung time na, come on, ano ba nangyari? Ganyan magaling si Badjaw Girl eh. Anyway, kung kakampihan nyo naman si Badjaw Girl, di okay lang naman. So, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.